Ayon sa Oxford Dictionaries, migration ay tinukoy bilang ang paglipat ng mga tao sa isang bagong lugar o bansa upang makahanap ng trabaho o mas magandang kondisyon sa pamumuhay. Sa Pilipinas, ang migrasyon ay tinuturing na higit pa sa isang paraan ng pagkakaroon ng mas magagandang pagkakataon. Masyadong maraming Pilipino ang nakikitang default option kapag ang mga trabaho sa kanilang komunidad ay hindi sapat para matustusan ang kanilang mga pamilya. Ngunit, higit pa riyan, ito ay isang sakripisyo dahil kapalit ng mas malaking sweldo ang paghihiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang tinitiis ng mga Pilipino sa araw-araw. Paano naging migration hotspot ang Pilipinas ngayon? At tunghayan natin ang ilang rason kung bakit pilit na nangingibang bansa ang karamihan sa ating Pilipino. Baka wala ng bigas. Paano na ang bukas? Kailangan talaga magpunta ko sa ibang lugar para masustentuhan mga kailangan niya. Hello? Hello, good afternoon. Ito po ba si Kevin? Yes po. Ako po yung Flight yun na po bukas, papuntang Cotabato. Okay po, bukas po. Thank you. Yes po. Thank you po. Siya si Kevin. Isang breadwinner sa kanilang pamilya. Matagal nang wala ang mga magulang ni Kevin, dahilan para maging independent ito. Dahil sa kahirapan, napilitan si Kevin magtrabaho sa ibang lugar para maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya, ngunit sa kanyang pagtrabaho sa ibang lugar ay hindi maganda ang kanyang karanasan. Hi, finally, libre lang sa Cotabato. Kakaroon rin ng trabaho, bagong buhay. Ay, makabili ka ng pagkain. Super luto ka talaga, galing flight ng babae. Saan ito yung tulong agency? Ay, nandiyan lang o sa ano po, sa City Hall ng Cotabato po. Punta ka lang po. Alright. Hello sis, may bagong pasok na naman tayong aplikante. Bayad na ba yung 20k? Wala pa nga sis. Ikitain ko pa. Makapag-meeting kaming dalawa, dito na nga siya sa Cotabato para yatin natin ang payment. Oh, sige. Update mo na lang ako sis pag hatian na, okay? Sige, bye. Thank you. Hello? Is this Kevin Music? Opo, ano po yun? Nasaan ka? Dito ako sa office mo yun. I'm just waiting for your call. Dito po ako sa office. Punta ka na sa mismong office mo. Ay, sige po. Thank you po. Hello ma'am, naibigay ko na po yung 20k sa ano po, sa assistant ko. Hintayin mo ako sa labas ng office ko. Sige po. Wait ko na lang po kayo dito. Okay po. Thank you po ma'am. Hello ma'am. Ma'am, kanina pa po ako dito nag-aantay po. Kevin, bukas na lang tayo magkita. Bukas po. Sige po ma'am. Antayin na po ako hanggang bukas.
Okay po. Salamat po. Hello sis, masend mo na sa yung share mo. Bahala na sa buhay niya. Yes! Mga tao nga naman ang daling maloko. Sige. Sa ulitin ulit sis. Bye! Hindi alam ni Kevin na nabiktima na siya ng mga sindikatong recruiter. Hindi na sumipot at makontak ang recruiter ni Kevin simula noong nabigay niya ang perang 20k na pangunang bayad sa recruiter. Hindi na nakayanan ni Kevin na kasuhan ang mga sindikatong recruiter dahil sa kawalan ng pera. Maraming OFWs ang nabiktima ng mga sindikatong recruiter, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang lugar din.